Alam mo ba kung sino si Kakuzu? Na masasabi nga natin na isa sa mga pinakamalakas na Akatsuki member sa Naruto Shippuden. Na kinatakutan at tumalo kay Hashirama Senju, na sinasabi na pumatay at pumaslang sa God of Shinobi na si Hashirama Senju. At ang ninja na pumatay at pumaslang sa rogue ninja na sina Kinkaku at Ginkaku, na mas kilala bilang Gold and Silver Brothers. Ayon nga yan sa mga fans at mga ipinapakitang hint sa Naruto series, na kung saan pinaslang at inassassinate nga daw ni Kakuzu ang first Hokage ng Konoha, na si Hashirama Senju. At maraming ang hint na ibinigay, na ito nga daw si Kakuzu ang pumatay sa dalawang magkapatid na si Kinkaku at Ginkaku, na mayroon nga ring kapangyarihan ng Nine-Tailed Beast na si Kurama. At sa video nga na ito ay alamin nga natin kung totoo nga ba ang haka-haka na ito, na kung saan naalamin nga natin kung si Kakuzu nga ba talaga ang pumatay kay Hashirama, at kung si Kakuzu nga rin ba ang pumatay sa dalawang magkapatid. At bago nga natin yan alamin, ay alamin muna natin kung sino nga ba itong si Kakuzu, saan nga ba siya nagmula, at kung gaano nga ba siya kalakas. Bago nga tayo magsimula, nakilala nga natin itong si Kakuzu na isa sa mga pinakamatalinong ninja sa Akatsuki member. At ito nga si Kakuzu ay isang rogue ninja mula sa Takigakure Village, o mas kilala bilang Hidden Waterfall Village, na hindi masyadong kilalang bayan sa Naruto series. Nakilala nga natin itong si Kakuzu na isa sa mga member ng Akatsuki, na kung saan partner niya nga dito si Hidan. At binansagan nga silang zombie duo o combo. Ayun nga yan dito kay Kisame. Dahil sa pangkaraniwang ninja nga ay masabi nga natin na immortal itong dalawa na ito, na halos imposible nga silang mapatay sa labanan dahil sa hindi nila pangkaraniwang lakas at pagka-immortal na kakayahan. Noong first appearance nga netong si Kakuzu sa Naruto series ay around 90 years old na nga siya. At masabi nga natin na considered na siya na pinakamatandang ninja na nabubuhay sa panahon na ito. Pero kahit nga ganun siya katanda, ay nagpamalas pa rin siya ng kakaibang lakas sa pakikipaglaban, na talaga namang kahit sinong malakas na jonin ay mahihirapang talunin itong si Kakuzu. Isa nga itong si Kakuzu sa mga S-rank ninja na kasapi sa Akatsuki, na possible kasing lakas nga niya si Kakashi, na isang elite jonin na pinakamalakas na jonin that time. At kung pagbabasihan naman natin ng kanyang mga galaw ay napakabilis nga din neto at madaling maka-adapt sa kahit anong sitwasyon na kanyang kakaharapin. Kayang-kaya nga din niyang makipagsabayan kay Kakashi sa taijutsu. At sa sobrang lakas nga neto, ay nakasurvive nga siya sa Raikiri ni Kakashi. At kahit nga si Kakashi na may gamit ng Sharingan ay nahihirapan pa nga din siya na sumabay dito kay Kakuzu. Kaya naman napakahalimaw talaga netong ninja na ito. May isang unique jutsu nga itong si Kakuzu, na tinatawag nga na Earth Grudge Spear, na kung saan kayang-kaya nga niyang i-transform ang kanyang katawan bilang isang puppet o manika, na kayang-kaya niyang kontrolin gamit nga ang mga threads o yung parang ugat sa kanyang katawan. Dahil nga sa jutsu na ito yung dahilan kung bakit nga siya naging isang immortal at nabuhay ng napakahabang panahon. Ito nga yung ginagamit niya para kunin yung mga puso ng mga ninja na nakalaban niya noong unang mga panahon. Para nga magamit nga yung mga puso na nakuha niya bilang kanyang sariling puso. At para nga siya ay mabuhay ng napakahabang panahon. At dahil nga dito ay umabot nga siya ng 90 years old. At kapag nga mahina na ang puso na ginagamit niya ay nagpapalit nga lang ito ng puso at kukuha nga ulit sa mga ninja na makakalaban niya. During labanan nga ng Team Asuma at si Kakashi versus Kakuzu at Hidan ay nakita nga natin na mayroon nga itong si Kakuzu ng 5 puso. Kaya naman kapag napatay mo nga siya ng isang beses, ay kinakailangan mo pa nga siyang patayin ng 4 na beses pa para nga siya ay tuluyan ng mamatay. At dagdag ko na nga din, yung mga maskara nga na ito ay may sariling buhay at sariling mga kakayahan na nagpahirap kay Kakashi na labanan ng sabay itong si Hidan at Kakuzu. Dahil nga sa mga combination attacks na ginagawa nilang dalawa. At ang bawat 4 nga na mas na ito ay kaya mag-perform ng 4 na elemental natures, katulad ng fire, water, wind at lightning. At kaya nga din netong magsama o mag-combine upang mas maging malakas nga ang bawat mas, na talaga namang kahit si Kakashi e possible na matalo dito. At masasabi ko nga din na isa nga din itong si Kakuzu sa isa sa mga pinakamatalinong ninja dito sa Naruto series. Dahil nagawa nga netong si Kakuzu na mahulaan ang lahat ng mga pinaplano netong si Shikamaru.
Nagawa nga niyang mahulaan yung mga galaw at plano ni Shikamaru. Nakilala naman natin itong si Shikamaru na isa sa mga pinakamatalinong ninja sa buong Naruto and Boruto series. Makikita nga natin na nahulaan niya yung mga pag-atake dito ni Shikamaru, na kung saan yung mga pagbato niya ng mga chakra blades at bago nga sila matrap dito sa teknik ni Shikamaru, ay binaon na nga niya yung kanyang isang kamay sa lupa. Para kung sakasakali man na matrap sila ay magawa niya makawala dito. At dito nga ay na-appreciate ko nga itong si Kakuzu dahil nagawa niya mahulaan at ma-outsmart itong si Shikamaru. Now, dahil kilala na nga natin itong si Kakuzu kung gaano nga siya kalakas at katalino, at alam na nga din natin kung ano-ano nga yung mga teknik na ginagamit niya at kung saan nga siya nagmula. Ngayon naman ay alamin naman natin yung katanungan at haka-haka kung si Kakuzu nga ba ang pumatay kay First Hokage na si Hashirama Senju at sa dalawang magkapatid na si Kinkaku at Ginkaku na Gold and Silver Brothers. Unahin na nga natin ang haka-haka na si Kakuzu nga daw ang pumatay sa dalawang magkapatid na may chakra din ng Nine-Tailed Beast na si Kinkaku at Ginkaku Brothers. Sinasabi na si Kakuzu nga ang pumatay sa dalawang ito. Kung babalikan nga natin noong kasama ni Tobirama ang kanyang escort unit pagkatapos ng kanilang misyon, ay habang pabalik na nga ito sa Konoha, ay mayroon nga sumusunod sa kanila na si Kinkaku at Ginkaku. At mayroon nga din kasama na 20S rank Jonins. So kung napanood mo na nga yung theory ko kung paano namatay ang second Hokage na si Tobirama, sa malamang ay alam nyo na yung nangyari dito that time. So may mga ibang fans nga ang nagsasabi na si Kakuzu nga daw ang pumatay sa dalawang magkapatid na ito. Pero hindi nga natin sure yan. Dahil wala namang sinabi kung paano namatay ang dalawang magkapatid na ito. Ang alam lang natin ay kinalaban ng second Hokage ng Konoha, itong si Kinkaku at Ginkaku. At kasama na nga dito yung 20S rank Jonins na kasama nila. So possible na napatay nila ang second Hokage ng Konoha, and after nun ay si Kakuzu naman ang kumalaban at pumatay sa dalawang magkapatid. So kumbaga mga idol, ay inantay muna ni Kakuzu na manghina yung dalawang magkapatid at saka niya pinaslang. Dahil possible na mahina na din that time ang dalawa. Dahil syempre napagod sila at naubos ang chakra sa pakikipaglaban sa second Hokage ng Konoha. Pero it's just like a theory nga lang. Di natin alam kung ano nga ba talaga ang nangyari. During laban ng Team Kakashi at Team Asuma ay bigla nga nabanggit netong si Kakuzu na kung saan kapag nga raw nakikita niya yung simbolo sa mga forehead protector nila ni Kakashi, ay naalala nga daw niya yung pinakakauna-unahang ninja sa Hidden Leaf Village na nakalaban niya. At ito nga ay walang iba kundi si Hashirama Senju. Ayon nga sa aking pananaliksik sa manga at dito sa anime series ng Naruto Shippuden, ay wala na nga masyadong ibang binanggit na impormasyon patungkol dito. Kaya naman maraming theories ang naglabasan na si Kakuzu nga daw ang pumatay sa first Hokage ng Konoha. Even though wala namang talagang nabanggit o ipinakita kung paano nga ba namatay si Hashirama. Kaya naman maraming naglabasa na kung ano-ano mga theories about dito. Na si Kakuzu nga daw ang pumatay sa first Hokage ng Konoha. Pero noong nilabas na nga ang third data book ng Naruto, na kung saan maraming impormasyon nga ang makikita natin dito about sa series. At ang mga sagot na hindi pa ipinapakita sa anime o manga man. Dito nga ay pinakita yung kwento ni Kakuzu na kung saan isa nga daw itong loyal na ninja sa bayan nila, which is ang Hidden Waterfall Village. Katulad ng ibang mga ninja ay mapagkakatiwalaan nga itong si Kakuzu. Binigyan nga siya ng isang misyon na kung saan i-assassinate nga daw ang God of Shinobi na si Hashirama, na noon ay first Hokage ng Konoha. Pero hindi nga nagtagumpay dito sa misyon si Kakuzu at sinasabi na natalo nga itong si Kakuzu ng walang kahirap-hirap at upang mabuhay pa nga siya ay tumakas nga ito habang nakikipaglaban. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas ang first Hokage na gumagamit ng wood style. After nga nun, bumalik itong si Kakuzu sa kanyang bayan at umuwing bigo sa kanyang misyon. Dahil nga bigo nga siya sa kanyang misyon na ibinigay sa kanya, ay pinarusahan nga siya at pinahirapan ng sobra. Dahil hindi naman natin masisisi itong si Kakuzu na mabigo sa kanyang misyon. Dahil hindi naman birong kalabanin itong si Hashirama at kalaunan nga nun ay nakalaya nga itong si Kakuzu. At dahil nga doon sa pagpaparusa sa kanya ay nagtanim nga siya ng sama ng loob sa mga village elders. Dahil dito, simula noong nakalaya siya ay pinaslang niya lahat ng mga village elders sa Hidden Waterfall Village.
upang makaganti sa lahat ng mga pagpapahirap sa kanya at kinuha nga niya ang lahat ng mga puso neto. Kinuha nga din niya ang Scroll of Seals ng bayan nila na naglalaman ng mga forbidden jutsu at inaral niya nga ito at dito nagsimula na maging isang rogue ninja etong si Kakuzu. Kalaunan nga noon ay naging obsessed nga ito sa pera. Dahil after this betrayal, wala na nga itong ibang inisip kundi ang pera. At ito na nga lang ang kanyang mapagkakatiwalaan. Dahil dito ay nalagay itong si Kakuzu sa bingo book na may malaking patong sa ulo. So sana maliwanag sa inyo yung pagkaka-explain ko at naliwanagan kayo na hindi si Kakuzu ang pumatay kay Hashirama Senju. At wala pa ring patunay hanggang sa ngayon kung paano namatay ang first Hokage ng Konoha na si Hashirama Senju.